Horror Stories by Forest Secrets. May isang locker sa pabrikang ipinagbabawal buksan, pero isang gabi, kusa itong bumubukas. Hindi lahat ng lugar na tahimik ay ligtas. May mga gusaling matagal nang nakatayo, ngunit tila may mga lihim na ayaw ilibing ng panahon. Isa na rito ang lumang pagawaan ng bakal sa dulo ng bayan sa Laguna. 24 na oras ang operasyon nito. Sa umaga ay maingay dahil sa mga makina. Ngunit pagsapit ng alas 12 ng hating gabi, kakaunti na lamang ang mga empleyado. Maraming kwento ang umiikot tungkol sa pabrikang iyon. May mga yabag daw na wala namang may-ari. May mga boses na naririnig sa loob ng bodega. Ngunit higit sa lahat, may isang locker na ipinagbabawal buksan. Wala itong nakasulat na pangalan. Wala ring lock. Ngunit kahit kailan ay walang nagtangkang gamitin iyon. Kapag may bagong empleyado, ay agad silang binabalaan. Huwag mong gagalawin ang locker number 27. Kapag nagtatanong sila kung bakit, iisa lang ang sagot. Basta. At pagkatapos noon, wala nang nagsasalita. Isang gabi ay nagsimulang magtrabaho ang bagong empleyadong si Adrian. 85 taong gulang, tahimik at masipag. Hindi siya naniniwala sa kwentong multo. Para sa kanya ay gawa-gawa lamang iyon ng mga matatandang empleyado upang takutin ang mga baguhan. Unang linggo pa lamang niya noon, na-assign siya sa night shift. Alas 2 ng madaling araw, halos lahat ng kasamahan niya ay nasa production area. Si Adrian lamang ang inutusang kumuha ng ekstrang guwantes sa locker room. Tahimik ang pasilyo, tanging ugong ng bentilador lamang ang maririnig. Pagpasok niya ng locker room, mahigit 50 locker ang naroon. Luma ang pintura, may kalawang ang iba. Habang hinahanap niya ang supply cabinet, ay napansin niya ang isang locker na kakaiba. Number 27. Ito ang locker na paulit-ulit na binabanggit ng mga kasamahan niya. Napangiti siya. Locker lang yan, ang sabi niya sa kanyang isipan. Nagpatuloy lang siya sa paghahanap. Ngunit ilang segundo lang ay may narinig siyang ingay. Parang tunog ng kandadong bumitaw. Lumingon siya at dahan-dahang bumukas ang locker number 27. Walang taong malapit dito, walang hangin, at walang anumang taong nandoon. Unti-unti itong bumukas, parang may kamay na marahang nagtutulak mula sa loob. Nanlamig si Adrian, lumapit siya at sumilip. Madilim ang loob. Tinapatan niya ng flashlight. At doon niya nakita ang isang lumang ID, isang kupas na litrato at isang pares ng guwantes na nababalot ng alikabok. Kinuha niya ang ID. Halos hindi na mabasa ang pangalan doon. Ngunit malinaw pa rin ang litrato. Lalaki, mga 30 anyos. May suot din itong uniforme sa parehong pabrika. Sa likod ng ID ay may petsa. Kasama rin niya ang litrato ay 6 na empleyado ang magkakatabi. Lahat ay nakangiti, ngunit isa lamang ang tila malabo ang mukha. Ang lalaking nasa ID. At habang tinitingnan ni Adrian iyon,
ay may narinig siyang mahinang bulong. "Ibalik mo." Napalingon siya pero wala siyang makitang ibang tao. Akala niya imahinasyon lamang niya. Ngunit muli niyang narinig, "Ibalik mo." Mas malinaw, mas malapit. At biglang namatay ang ilaw. Nabalot ng dilim ang buong locker room. Huminga ng malalim si Adrian. Sinubukan niyang buksan ang flashlight pero ayaw gumana. Kasunod nito ay may tunog ng mga locker. Isa-isang bumubukas, isa-isang sumasara. Parang may mga taong nagmamadaling kumuha ng mga gamit. Ngunit si Adrian lang ang naroon. Tumakbo siya palabas. At pagdating niya sa production area ay hingal na hingal siya. Napansin siya ng kanyang supervisor. "Anong nangyari?" tanong nito. Ikwinento niya ang lahat at biglang natahimik ang buong grupo. Nagkatinginan ang mga matatandang empleyado at pagkaraan ng ilang segundo, may isang matandang mekaniko ang nagsalita. "Nakita mo na pala siya." Nagtaka si Adrian. Tinanong niya kung sino. Huminga ng malalim ang matanda. Si Ruben. 28 taon na ang nakalipas. May empleyadong nagngangalang Ruben. Isa siya sa pinakamahusay na maintenance technician ng pabrika. Masipag, magalang, laging nauunang pumapasok. Ngunit isang gabi ay bigla na lamang siyang nawala. Walang nakakita sa bangkay niya. Walang bakas ng paglabas. Parang naglaho na lamang siya. Nagkaroon ng investigasyon sa CCTV. Sinuri nila iyon, ngunit sa mismong oras ng pagkawala niya, biglang nawalan ng record ang lahat ng kamera at mistulang nabura ang ilang minuto. Hindi na siya muling nakita at ang tanging naiwan ang locker niya, locker number 27. Mula noon ay may mga empleyadong nagsasabing kusa raw bumubukas tuwing 12:00 ng madaling araw. May ilan ding nagsasabing may naririnig silang humihingi ng tulong. Ngunit walang naglakas ng loob na siyasatin. Hanggang sa dumating si Adrian. Kinabukasan, hindi siya mapalagay. Nag-isip siya ng paraan. Baka may paliwanag ang lahat. Bumalik siya sa locker room kasama ang supervisor. Pagdating nila, sarado ang locker number 27. Binuksan nila ito. Wala na ang lumang ID. Wala na rin ang litrato. Malinis na ang loob. Parang walang laman mula pa noong una. Biglang namutla si Adrian. "Sir, nandito yun kagabi." Saad nito. Tahimik lang ang supervisor at pagkatapos ay isinara na niya ang locker. "Huwag mo nang balikan." Saad nito. Lumipas ang ilang araw. Sinubukang kalimutan ni Adrian ang nangyari. Subalit gabi-gabi ay may kakaiba siyang napapansin. Kapag dumadaan siya sa locker room, laging bahagyang nakabukas ang locker number 27. Kahit isinara na ito, minsan ay may aninong nakatayo sa harapan nito. Ngunit kapag nilapitan mo naman, ay wala namang tao. Isang linggo ang lumipas. May dumating na grupo ng auditor sa pabrika. Isa sa kanila ang gustong gamitin ang bakanteng locker. Eksaktong locker number 27 ang napili niya. Hindi alam ng bisita ang kwento at bago pa siya mapigilan ay binuksan na niya ito ng tuluyan. Sa loob ay may lumang ID,
Parehong-pareho ng nakita ni Adrian, ngunit may dagdag, may maliit na piraso ng papel. Nakasulat dito, "Hindi ako nakalabas." Napatras ang auditor. Nahulog ang ID sa sahig. Pagkapulot nila, blanko na ang papel. Parang walang anumang nakasulat. Dahil sa insidenteng iyon ay nagpasya ang pamunuan na tuluyang alisin ang locker number 27. Tinanggal ito sa dingding, inilipat sa loob ng bodega. At pagkalipas ng 2 araw, nagulat silang makita itong muli. Nasa dati na itong pwesto. Parang walang nangyari. Walang CCTV na nagpakita kung paano ito bumalik. Lalong lumalim ang misteryo. Nagbitiw si Adrian makalipas ang 1 buwan. Hindi na niya kinaya ang kaba. At bago siya umalis, may matandang janitor na lumapit sa kanya. At mahina itong nagsalita. "Hindi si Ruben ang kinakatakutan namin." "Kung hindi siya ay sino?" tanong ni Adrian. Ngumiti ang matanda. "Dahil may nagkulong sa kanya." Pagkasabi nito ay tumalikod na ang matanda. Hindi na muling nakita sa trabaho. Nang tanungin ni Adrian ang HR tungkol sa janitor ay nagulat siya sa sagot. "Wala kaming janitor na ganyan." Hanggang ngayon ay nakatayo pa rin ang lumang pabrika at ayon sa ilang empleyado, tuwing 12:00 ng madaling araw ay may naririnig silang tunog. Dahan-dahan na bumubukas ang locker number 27 at sa loob nito ay may lumang ID, may kupas na litrato at minsan may bakas ng kamay na tila bagong naiwan sa alikabok. Mula nga noon ay wala nang nagtangkang gamitin ang locker na iyon sapagkat ayon sa mga nakakakita, hindi ito nagkahanap ng may-ari. Naghihintay ito ng susunod na magbubukas.